Sa liblib na baryo ng San Isidro, kung saan ang lupa ay laging may bakas ng araro at ang hangin ay amoy dayami at ulan, nagsimula ang isang lihim na matagal na itinago ng lupa at ng mga taong nabubuhay rito. Ang baryo ay tahimik sa umaga at maingay sa hapon, kapag ang mga kalabaw ay inuuwi mula sa bukid at ang mga paa ng magsasaka ay nilalamon ng putik. Dito nanirahan si Dalan, isang dalagang kilala sa sipag at katahimikan, anak ng lupang matagal nang humubog sa kanyang likod at palad. Sa mga gabing maliwanag ang buwan, madalas mag-isa si Dalan sa kamalig ng kanilang pamilya. Doon niya kinakausap ang katahimikan, humihingi ng lakas sa lupang nagbibigay buhay. Ang kanyang ama ay maagang pumanaw, at ang kanyang ina ay sumunod bago pa man tumibe ang kanyang mga paa sa pagtapak sa mundo. Sa murang edad, natutunan ni Dalan ang bigat ng pangungulila at ang tapang ng pagtitiis. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang maliit na bukirin at isang kalabaw na tila mas matanda pa sa alaala ng baryo. Ang kalabaw na iyon ay tinawag na Bato. Malaki ang katawan, makapal ang balat, at ang mga mata ay may lalim na tila nakakaunawan ng higit sa sinasabi ng tao. Si Bato ang kasama ni Dalan sa bawat araw ng pag-aararo, sa bawat gabing tahimik ang bukid. Sa pagitan nila, nabuo ang isang ugnayang hindi kailanman binigyan ng pangalan, ngunit ramdam sa bawat paghila ng araro at sa bawat patak ng pawis. Isang gabi ng tag-ulan, nang ang langit ay tila binubuksan ng mga pintuan nito, nagbago ang takbo ng buhay ni Dalan. Ang ulan ay bumuhos ng walang humpay, at ang kulog ay gamulong sa malayo. Sa gitna ng unos, si Dalan ay dinalaw ng isang kakaibang panaginip, isang larawang hindi niya maipaliwanag, ngunit nag-iwan ng bigat sa kanyang dibdib. Sa panaginip, nakita niya ang lupa na bamuka, at mula rito ay umangat ang isang anino na may lakas ng hayop at tibok ng pusong tao. Pagmulat niya kinabukasan, may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang ulan ay tumigil, at ang bukid ay tila mas buhay. Hindi nagtagal, napansin ni Dalan ang pagbabago sa kanyang katawan, ang mga palatandaang hindi niya lubos na nauunawaan. Wala siyang pinagsabihan, sapagkat sa baryong iyon, ang mga lihim ay madaling maging usap-usapan, at ang mga usap-usapan ay madaling maging sumpa. Lumipas ang mga buwan, at dumating ang araw ng pagsilang. Sa gitna ng kamalig, sa ilalim ng bubong na yari sa pawid, isinilang ang isang sanggol na lalaki. Walang hiyaw ang sumaubong sa kanyang pagdating, kundi isang tahimik na paghinga na may bigat at lakas. Ang bata ay malusog, ang mga kamay ay tila may kapit na sa mundo, at ang dibdib ay malapad para sa isang bagong silang. Tinawag siya ni Dalan na Lakan, sa pag-asang magiging pinuno siya ng sarili niyang kapalaran. Mula sa simula, may kakaiba kay Lakan. Sa murang edad, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang paggalaw ay may tiyak na layon. Hindi siya palaiyak, at kapag dinala sa bukid, tila may pakikipag-ugnayan siya sa lupa at sa mga hayop. Sa unang pagkakataong inilapit siya ni Dalan kay Bato, ang kalabaw ay yumuko. Tila kinikilala ang bata sa paraang hindi maipaliwanag. Habang lumalaki si Lakan, napapansin ng mga kapitbahay ang kanyang kakaibang lakas. Sa edad na 3, kaya niyang buhatin ang mga bagay na hirap ang mas matatandang bata. Sa edad na 5, nakakatulong na siya sa bukid sa paraang lampas sa inaasahan. Ang kanyang mga paa ay matatag sa putik, at ang kanyang likod ay tuwid kahit sa bigat ng trabaho. May mga bulong na nagsimulang umikot sa baryo, ngunit si Dalan ay nanatiling tahimik, pinipiling protektahan ang anak mula sa mga mata ng paghuhusga. Sa bawat gabi, tinuturuan ni Dalan si Lakan ng paggalang sa lupa at sa mga hayop. Ikinwento niya ang mga alamat ng kanilang mga ninuno, ang mga paniniwala tungkol sa lakas na nagmumula sa kalikasan. Hindi niya binanggit ang mga panaginip o ang gabi ng unos, ngunit ang mga aral ay sapat upang itanim sa puso ng bata ang pag-unawa na ang lakas ay may kaakibat na pananagutan. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nakita ni Dalan si Lakan na nag-iisa sa bukid, hawak ang araro na karaniwang hinihila ni Bato. Sa halip na tawagin ang bata, pinanood niya ito mula sa malayo. Sa bawat hakbang ni Lakan, gumagalaw ang lupa, at ang araro ay sumusunod. Walang pilit sa kanyang mukha, tanging konsentrasyon at katahimikan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Dalan na ang lihim na matagal niyang itinago ay unti-unting lumilitaw sa mundo. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay muling sumilip sa pagitan ng mga ulap, umupo si Dalan sa tabi ni Lakan.
Hinawakan niya ang kamay ng anak, ramdam ang init at lakas na tila hindi nauubos. Sa kanyang puso, may takot at pag-asa na magkahalong umuukit ng tanong, paano niya gagabayan ang isang batang isinilang na may lakas na higit sa karaniwan? Sa katahimikan ng gabi, tanging ang lupa at ang hangin ang nakasaksi sa panatang ginawa niya, napaprotektahan niya si Lakan, at ihahanda siya sa mundong maaaring hindi handa sa kanya. Sa baryo ng San Isidro, nagsimulang umusbong ang isang alamat, hindi pa binibigkas ng malakas, ngunit ramdam sa bawat tingin at bulong. Isang batang may lakas ng kalabaw at puso ng tao, lumalaking kasama ng lupa at ulan. At sa unang kabanata ng kanyang buhay, ang mga ugat ng kanyang kapalaran ay malalim nang nakabaon sa lupang minsang naglihim ng kanyang pinagmulan. Lumipas ang mga taon na tila mabagal ang hakbang, ngunit ang paglaki ni Lakan ay parang agos ng ilog na walang hinihintuang bato. Sa bawat pagsikat ng araw, mas tumitibay ang kanyang katawan at mas nagiging malinaw ang kakaibang lakas na nananahan sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay maagang lumapad, ang kanyang mga binti ay parang halijing nakatanim sa lupa, at ang kanyang mga kamay ay may kapit na tila hindi natitinag ng pagod. Sa bukid ng San Isidro, naging karaniwan na ang tanawing si Lakan ay kasabay ng mga kalalakihang nagsasaka. Hindi siya pinipilit ni Dalan, ngunit ang bata mismo ang humahanap ng gawain. May likas na pagnanais siyang makibahagi, na parabang ang lupa ay may tinig na siya lamang ang nakaririnig. Kapag siya ang humahawak sa araro, nagiging tuwid ang guhit sa lupa, at ang mga tanim ay tila mas mabilis sumibol. Napansin ito ng matatanda sa baryo. Sa umpisa'y paghanga ang nangingibabaw, ngunit unti-unting napalitan ito ng pagtataka. May mga batang mas matanda kay Lakan na hindi makasabay sa kanya, at may mga binatang napapa-atres kapag nasasaksihan ang kanyang lakas. Hindi nagsasalita si Lakan tungkol dito. Tahimik siyang kumikilos, at ang kanyang mukha ay walang yabang, tanging pag-unawa na ang lakas ay bahagi lamang ng kanyang pagkatao. Isang umaga, habang nagtitipon ang mga magsasaka upang magbuhat ng mga troso para sa bagong tulay sa sapa, nadulas ang isa sa kanila at muntik ng maipit sa ilalim ng mabigat na kahoy. Bago pa man makasigaw ang iba, sumulong si Lakan. Sa isang iglap, inangat niya ang troso na parabang ito'y isang bungkus lamang ng dayami. Napahinto ang lahat, walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng tanong. Pag-uwi ni Lakan ng gabing iyon, ramdam niya ang bigat ng mga tingin. Hindi siya pinagalitan ni Dalan, ngunit sa kanyang katahimikan ay may bakas ng pag-aalala. Alam niyang darating ang panahong hindi na maitatago ang kakaibang lakas ng kanyang anak. Sa mga gabing tahimik, nagsisimula siyang magdasal hindi lamang para sa kaligtasan ni Lakan, kundi para sa pag-unawa ng mundong kanyang kakaharapin. Sa pagitan ng ina at anak, nanatiling simple ang ugnayan. Tinuruan ni Dalan si Lakan ng pagpapakumbaba, ng pag-iingat sa sariling kakayahan. Ipinapaalala niya na ang lakas ay hindi dahilan upang mangibabaw, kundi isang kasangkapan upang maglingkod. Si Lakan ay nakikinig, at sa kanyang murang isipan, ang mga aral ay unti-unting nagiging gabay. Habang patuloy ang paglipas ng panahon, may mga bulong na lumalakas. May mga nagsasabing ang bata ay pinagpala, may mga nagsasabing siya'y isinilang na may daladalang hiwaga. Sa bawat salitang bumibitaw sa hangin, mas lalong nagiging malinaw na ang kapalaran ni Lakan ay hindi magiging payak. Sa ilalim ng araw at ulan, patuloy siyang lumalaki, hindi lamang sa lakas ng katawan, kundi sa bigat ng mga inaasahang unti-unting ibinibigay ng mundo sa kanya. Sa pagpasok ni Lakan sa ika-7 taon ng kanyang buhay, nagbago ang anyo ng kanyang pakikitungo sa baryo. Hindi na lamang siya itinuturing na bata, kundi isang nilalang na may lakas na lampas sa karaniwan. Ang kanyang presensya ay may bigat na hindi niya sinasadya, at sa bawat hakbang niya sa putikan ng bukid, tila may alon ng paggalang at pag-iingat na sumusunod. Isang tag-init ang dumating na nagdala ng matinding tagtuyot. Ang lupa ay nagbitak-bitek, ang mga palay ay nanilaw, at ang mga hayop ay nanghina. Sa ganitong panahon, lumalabas ang tunay na tibay ng tao at ng pamayanan. Ang mga magsasaka ng San Isidro ay nagtipon upang maghukay ng bagong daluyan ng tubig mula sa malayong bukal sa paanan ng burol. Isang gawaing mabigat, nangangailangan ng lakas at tiyaga. Kasama si Lakan sa pagtitipon. Sa simula, may ilan na nag-alinlangan kung nararapat ba siyang isama, ngunit wala ring tumutol ng tahasan.
Habang ang iba'y nagpapahinga sa ilalim ng punong akasya, si Lakan ay patuloy sa paghuhukay. Ang kanyang mga braso ay gumagalaw ng walang patid, at ang lupa ay sumusuko sa bawat hataw. Hindi siya nagmamadali, ngunit hindi rin siya humihinto. Sa paglipas ng mga oras, napansin ng matatandang magsasaka na ang bahagi ng kanal na hinukay ni Lakan ay mas malalim at mas maayos kaysa sa iba. Walang reklamo sa kanyang mukha, walang bakas ng pagod. Sa kanyang dibdib, may pintig na tila tugma sa tibok ng lupa. Ang tagtuyot ay hindi pa tapos, ngunit sa araw na iyon, may pag-asang sumibol sa puso ng mga tao. Hindi nagtagal, dumating ang balitang ang isang kalabaw sa Karatig Baryo ay nabagsakan ng troso at hindi makabangon. Ang hayop ay mahalaga sa pamilya nitong may-ari, at ang pagkawala nito ay katumbas ng gutom. Walang nag-atubiling tumungo si Lakan sa lugar. Sa harap ng mga nag-aalalang mata, inangat niya ang troso at inilalayan ang kalabaw hanggang makabangon. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng marka sa alaala ng mga nakasaksi. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ni Dalan na may halong tuwa at pangamba. Hindi na lamang bulong ang mga usap-usapan, nagsisimula ng magkaroon ng hugis ang alamat. Sa gabing iyon, habang ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay tila mas maliwanag, naupo si Dalan sa harap ng pintuan at pinagmasdan si Lakan na tahimik na nakatanaw sa bukid. Sa katahimikan, naramdaman ni Dalan na ang kanyang anak ay papasok na sa panibagong yugto ng buhay, isang yugto kung saan ang lakas ay hindi na mate-atago, at ang mundo ay magsisimulang humiling ng higit pa. Sa ilalim ng parehong langit na minsang sumaksi sa kanyang pagsilang, si Lakan ay unti-unting hinuhubog ng tadhana, habang ang baryo ng San Isidro ay dahan-daang natutong tanggapin ang kakaibang lakas na ipinagkaloob sa kanya. Sa pagdating ng tag-ulan, kasabay ng muling pagbuhay sa lupa ang pag-usbong ng mas mabibigat na hamon kay Lakan. Ang ulan ay bumabagsak ng tuloy-tuloy, pinupuno ang mga pilapil at ginagawang ilog ang mga dating daanan. Ang San Isidro ay sanay sa ganitong panahon, ngunit sa taong iyon, ang tubig ay tila may sariling galit. Ang sapa sa gilid ng baryo ay umapaw, at ang mga taniman sa mababang bahagi ay nalubog. Habang ang mga matatanda ay abala sa pagsadyap sa ani, si Lakan ay tahimik na kumikilos sa likuran, nagbubuhat ng mga sako ng palay patungo sa mas mataas na lugar. Ang kanyang mga hakbang ay matatag sa putik, at ang bigat na pasan niya ay hindi nakikita sa kanyang anyo. May mga sandaling napapahinto ang mga magsasaka upang pagmasdan siya, ngunit agad ding ibinabaling ang tingin, na para bang may takot na baka masyadong malinaw ang kanilang nasasaksihan. Isang hapon, sa gitna ng malakas na ulan, gumuho ang bahagi ng pilapil sa gawing silangan ng baryo. Ang tubig ay rumagasa patungo sa mga bahay na yari sa kahoy at pawid. Nagkagulo ang mga tao, may sumisigaw, may tumatakbo, at may nanatiling nakatayo, tila hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita sila kanidala na papalapit sa pilapil. Ang katawan ay basang-basa, ang mga mata ay nakatutok sa bumubukang lupa. Bago pa man may makapidyo sa kanya, sumulong si Lakan. Tinapak niya ang gilid ng pilapil at hinawakan ang mga tipak ng lupa at bato na patuloy na ibigay. Sa lakas ng kanyang mga braso, itinulak niya ang mga troso at batong ginamit bilang pansuporta, pinipigilan ang tuluyang pagguho. Ang ulan ay bumabagsak sa kanyang likod, ngunit hindi siya umatras. Ang bawat galaw niya ay may bigat ng panata, na ang baryong ito ay hindi niya hahayaang matangay. Sa tulong ng ilang kalalakihan, na pinalakas ng kanyang halimbawa, napigilan ang pagragasa ng tubig. Nang humupa ang ulan at bumalik ang katahimikan, nakita ng lahat ang bakas ng kanyang ginawa. Ang pilapil ay nakatayo pa, at ang mga bahay sa ibaba ay ligtas. Sa gitna ng putikan at pagod, tumayo si Lakan na tila bahagi ng lupa mismo. Kinagabihan, nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo. Hindi ito ipinahayag bilang pagtitipon, ngunit ang mga paa ay kusa nang nagdala sa kanila roon. May mga matang puno ng pasasalamat, at may mga labi na gustong magsalita ngunit nag-aatubili. Si Lakan ay nakatayo sa gilid, kasama si Dalan, na ang puso ay paon ng magkahalong damdamin. Sa mga sandaling iyon, may tahimik na pagkilala na naganap. Hindi binigkas sa salita, ngunit malinaw sa kilos at tingin. Ang batang minsang tinuring na kakaiba ay nagsisimulang makita bilang sandigan. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga lampara,
Unti-unting nauunawaan ni Lakan na ang lakas na taglay niya ay hindi na lamang kanya, kundi bahagi na ng kapalaran ng buong baryo. Matapos ang pangyayaring nagligtas sa baryo mula sa pagragasa ng tubig, nagbago ang himig ng San Isidro. Ang dating mga bulong ay napalitan ng tahimik na paggalang, at ang mga tingin kay Lakan ay hindi na puno ng pagtataka kundi ng pag-asa. Gayunman, sa likod ng pagkilalang iyon ay may unti-unting pag-usbong ng takot sa lakas na hindi nila lubos na nauunawaan. Si Lakan ay patuloy na namuhay ng simple. Gumigising siya bago sumikat ang araw, tumutulong sa bukid, at umuwi sa parehong kubo na kanyang kinalakan. Hindi niya hinanap ang pansin ng baryo, at sa tuwing may lalapit upang magpasalamat, tahimik lamang siyang tumatango. Sa kanyang dibdib, may pakiramdam na tila may hinihintay ang mundo sa kanya, ngunit hindi pa malinaw kung ano iyon. Isang umaga, dumating sa San Isidro ang ilang dayo mula sa bayan. May dala silang balita tungkol sa malawakang pagkuha ng lakas paggawa para sa pagtatayo ng daan at tulay. Ang mga kalalakihan ng baryo ay nagtipon upang makinig. Sa gitna ng usapan, napansin ng mga dayo si Lakan. Ang kanyang tindig ay kakaiba, hindi palalo, ngunit may bigat na hindi may kakaila. May mga tanong na ibinato, at may mga sagot na ibinigay ng mga taga-baryo. Sa bawat salitang binibigkas, mas nagiging malinaw sa mga dayo na ang batang iyon ay hindi pangkaraniwan. Bagaman walang agarang desisyon na ginawa, ang presensya nila ay nag-iwan ng anino ng pagbabago. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Dalen. Ramdam niya na ang katahimikan ng kanilang buhay ay malapit ng magbago. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Dalen na ihanda si Lakan hindi lamang sa pisikal na gawain, kundi sa pag-unawa sa sarili. Ikinwento niya ang mga alamat ng mga taong isinilang na may kakaibang lakas, mga kwentong nagtuturo na ang lakas ay maaaring maging biyaya o sumpa, depende sa landas na pipiliin. Tahimik na nakinig si Lakan, at sa bawat kwento, may bahagi ng kanyang sarili ang tila nakikilala niya. Isang hapon, habang sila'y nasa bukid, napansin ni Lakan ang paglapit ng isang matandang lalaki mula sa dulo ng daan. Ang kanyang lakad ay mabagal, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Nang sila'y magtagpo, walang sinabi ang matanda sa una. Tiningnan niya si Lakan ng matagal, tila sinusukat ang lalim ng kanyang lakas. Sa huli, nagsalita ang matanda sa tinig na mababa ngunit malinaw. Sinabi niyang ang lakas na taglay ni Lakan ay hindi basta-basta nagmumula sa laman at buto, kundi sa isang ugnayang mas matanda pa sa baryo at sa mga taong naninirahan dito. Walang paliwanag na idinagdag, at matapos ang ilang sandali, umalis ang matanda na parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan si Lakan na may mabigat na tanong sa dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang lakas ay may pinanggalingang hindi niya maabot sa isip lamang. At sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang anino ng kalabaw sa bukid ay humahaba, unti-unting nauunawaan ni Lakan na ang kanyang buhay ay patungo na sa landas na higit pa sa mga hangganan ng San Isidro. Hindi agad umalis sa isipan ni Lakan ang mga salitang iniwan ng matandang lalaki. Sa mga sumunod na araw, kahit abala ang kanyang katawan sa gawain, ang kanyang isip ay tila laging bumabalik sa isang tanong na wala pang anyo. Sa bawat paghakbang niya sa bukid, sa bawat paghila ng araro, naroon ang pakiramdam na may pinagmumula ng kanyang lakas na mas malalim pa sa kanyang mga ugat. Isang umaga, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Lakan sa kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin. Lumabas siya ng kubo at tumungo sa bukid, kung saan madalas siyang mag-isip. Doon, sa gitna ng hamog, nakita niya si Bato na nakatayo ng tahimik. Ang kalabaw ay hindi kumikilos, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Lakan, may lalim na tila naglalaman ng alaala ng mga panahong hindi niya naabutan. Lumapit si Lakan at inilapat ang kamay sa makapal na leeg ng hayop. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na damaloy sa kanyang palad, pababa sa kanyang braso, at kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, kundi isang bigat na pamilyar, na para bang matagal na niyang dalang ngunit ngayon lamang niya napansin. Sa katahimikan ng umaga, naramdaman niyang ang kanyang paghinga ay tumutugma sa mabagal at malakas na hinga ni Bato. Mula noon, nagbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa sarili. Hindi na lamang niya iniisip ang lakas bilang kakayahan, kundi bilang isang tungkuling kailangang unawain. Nagsimula siyang mag-isa sa mga gawain, hinahanap ang hangganan ng kanyang katawan at isip.
Sa bawat pagbubuhat ng bato, sa bawat pagtulak ng troso, pinakikinggan niya ang sarili, ang pintig ng puso, ang daloy ng hininga, ang ugnay ng laman at lupa. Hindi nagtagal, dumating ang balitang may malaking puno sa gilid ng gubat na bumagsak at hamarang sa daanan patungo sa bayan. Ang daang iyon ang tanging daanan ng mga produkto ng San Isidro. Nagtipon ang mga kalalakihan upang subukang alisin ang puno, ngunit ang laki nito ay lampas sa kanilang lakas. Sa huli, tumahimik ang lahat at ang mga mata ay kusang bamaling kay Lakan. Lumapit siya ng walang pag-aatubili. Hinawakan niya ang puno, ramdam ang bigat at tigas nito. Sa sandaling iyon, naalala niya ang katahimikan ng umaga at ang init na damaloy mula kay bato. Huminga siya ng malalim at dahan daw ang itinulak ang puno. Sa unay hindi ito gumalaw, ngunit sa patuloy na pagtulak, unti-unting gamulong ang napakalaking katawan nito palayo sa daan. Walang sigawan, walang palakpakan. Tanging katahimikan ang sumalubong sa ginawa ni Lakan. Sa katahimikang iyon, may malinaw na pagkilala na naganap, na ang lakas na taglay niya ay hindi na may kakaila, at hindi na rin maiiwasan ang mga inaasahang kasama nito. Si Dalan, na nakamasid mula sa malayo, ay nakaramdam ng parehong pagmamataas at pangamba. Sa gabing iyon, habang ang baryo ay muling nilalamon ng katahimikan, naupo si Lakan sa labas ng kanilang kubo. Tiningnan niya ang kalangitan, ang mga bituin na tila nakahanay sa isang lihim na mapa. Sa kanyang dibdib, may unti-unting pagbuo ng pasya, na darating ang araw na kailangan niyang harapin ang pinagmulan ng kanyang lakas, at ang landas na itinakda nito para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng landas na iyon, ngunit malinaw sa kanya na hindi na siya maaaring manatili sa anino ng sariling hiwaga. Sa paglapit ng panahon ng anihan, naging mas malinaw ang ugnayan ni Lakan sa lupang kanyang tinatapakan. Ang bawat hakbang niya sa pilapil ay may katiyakan, at ang bawat paghawak niya sa araro ay tila may kasamang pag-unawa na hindi natututuhan, kundi naaalala. Ang San Isidro ay abala sa paghahanda, ngunit sa ilalim ng karaniwang galaw ay may nakatagong paghihintay, isang pakiramdam na may darating na pagsubok na lalampas sa gawain ng bukid. Isang araw, dumating ang balita na ang isang pangkat ng kalalakihan mula sa malayong lugar ay naghahanap ng lakas paggawa upang sapilitang kunin ang ani ng mga baryong mahina ang panlaban. Hindi pa man sila dumarating, ramdam na ang anino ng banta. Ang mga matatanda ay nag-usap-usap, ang mga kababaihan ay nagtipon ng mga bata, at ang mga binata ay tahimik na naghandang magbantay sa mga daanan. Si Lakan ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng lakas bilang panangga, hindi lamang bilang kasangkapan. Lumapit siya kay Dalan at tahimik na umupo sa tabi nito. Walang mga salita ang kinailangan, sapat na ang presensya upang ipabatid ang pasya na nabuo sa kanyang loob. Nang dumating ang mga dayo, dala nila ang yabang ng bilang at sandata. Hindi sila agad nanakot, ngunit ang kanilang mga titig ay nagsalita ng layon. Sa gitna ng baryo, nagkatagpo ang dalawang panig. Ang hangin ay tila bamigat, at ang lupa ay nanahimik. Sa sandaling iyon, humakbang si Lakan pasulong, ang tindig ay tuwid, ang mga kamay ay bukas. Hindi siya nagbanta, hindi rin siya nakiusap. Tumayo lamang siya roon, tulad ng punong malalim ang ugat. Nang subukan ng isa sa mga dayo na itulak siya, hindi gumalaw si Lakan. Ang pagtulak ay nauwi sa pag-urong, at ang pag-urong ay naging pag-aalinlangan. Sa katahimikan, malinaw na nakita ng lahat ang hangganan na hindi dapat tawirin. Ang mga dayo ay nagpalitan ng tingin. Ang kanilang bilang ay marami, ngunit ang presensyang humaharang sa kanila ay sapat upang baguhin ang kanilang pasya. Sa huli, sila'y umatras, iniwan ang baryo ng walang salitang binitiwan. Nang maglaho ang kanilang mga anino sa daan, saka lamang huminga ng malalim ang San Isidro. Sa gabing iyon, walang pagdiriwang. May tahimik na pasasalamat lamang na umikot sa mga kubo. Si Lakan ay bumalik sa kanilang tahanan, pagod hindi sa katawan kundi sa bigat ng napagtanto. Naupo siya sa gilid ng bukid, tinitingnan ang mga tanim na kanyang ipinagtanggol. Sa kanyang loob, may malinaw na pag-unawa na ang lakas na taglay niya ay hindi na lamang para sa gawaing pisikal, kundi para sa pagharap sa mga taong handang sumubok sa tibay ng kanyang paninindigan. Sa ilalim ng tahimik na langit, ang batang minsang tahimik na kasabay ng mga magsasaka ay nagsimulang humubog bilang tagapangalaga.
At sa bawat pintig ng kanyang puso, ang lupa ay tila sumasabay, kinikilala ang isa na isinilang upang tumayo sa gitna ng unos at manatiling hindi matinag. Matapos ang pag-atres ng mga dayo, bumalik ang katahimikan sa San Isidro, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang katahimikan ngayon ay may lalim, may bigat ng karanasang hindi madaling limutin. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang gawain, subalit ang kanilang mga kilos ay mas maingat, at ang kanilang mga mata ay mas mapagmasid. Sa gitna ng pagbabagong iyon, si Lacan ay nanatiling tahimik, tila mas lumalim pa ang kanyang pakikipag-ugnayan sa lupa at sa sarili. Isang umaga, habang ang hamog ay nakalatag pa sa bukid, naramdaman ni Lacan ang kakaibang panawag. Hindi ito tinig, kundi isang paghila sa kanyang dibdib, patungo sa gawing gubat na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang gubat na iyon ay kilala sa mga alamat, lugar ng matatandang puno at mga aninong tila may sariling buhay. Walang palem na binigkas, ngunit alam ni Dallin ang pasyang ginawa ng kanyang anak nang makita niyang papalayo ito sa karaniwang landas. Sa pagpasok ni Lacan sa gubat, nagbago ang hangin. Ang mga puno ay matatiyog, ang lupa ay makapal sa ugat at dahon. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang tibok ng lupa na mas malinaw kaysa dati. Hindi siya natakot, sa halip, may pakiramdam ng pagbabalik, na parabang ang lugar na iyon ay bahagi ng kanyang pinagmulan. Sa gitna ng gubat, narating niya ang isang bukal na napapalibutan ng malalaking bato. Ang tubig ay malinaw at tahimik, ngunit may lalim na hindi matano. Doon, nakita niya ang matandang lalaking minsang nagsalita sa kanya, nakaupo sa isang bato, tila matagal nang naghihintay. Walang pagkagulat sa kanilang mga mata, tanging pagkilala. Nagsalita ang matanda tungkol sa ugnayan ng tao at hayop, ng lupa at lakas. Ikinwento niya ang mga panahong ang mga hangganan ay hindi pa malinaw, at ang lakas ay ipinapasa sa mga piniling magbantay sa lupang nagbibigay buhay. Hindi niya binanggit ang mga detalye ng pagsilang ni Lacan, ngunit sapat ang kanyang mga salita upang linawin ang anyo ng hiwagang matagal nang bumabalot sa buhay ng binata. Habang nakikinig si Lacan, naramdaman niya ang init na muli niyang naranasan sa piling ni bato, isang init na ngayon ay mas malinaw at mas buo. Sa kanyang dibdib, may pag-unawang unti-unting nabubuo, ang lakas na taglay niya ay hindi upang mangibabaw, kundi upang magpanatili ng balanse. Ang lupa ay nagbibigay, at ang tagapangalaga ay nagbabalik ng pangangalaga. Nang matapos ang usapan, tumayo ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo, na parang bahagi ng gubat na muling nilamon ng mga anino. Naiwan si Lacan sa tabi ng bukal, tinitingnan ang sariling refleksyon sa tubig. Hindi na niya nakita ang isang batang may kakaibang lakas, kundi isang nilalang na may malinaw na tungkulin. Pagbalik niya sa San Isidro, sinalubong siya ng parehong bukid at parehong mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong lalim. Ang kanyang mga hakbang ay mas tiyak, at ang kanyang presensya ay mas tahimik ngunit mas mabigat. Sa loob ng baryo, walang nakakaalam ng kanyang napagdaanan, ngunit ramdam ng lahat ang pagbabago. Sa paglapit ng dilim, habang ang mga ilaw sa mga kubo ay isa-isang sumisindi, malinaw na si Lacan ay hindi na lamang anak ng lupa, siya ay hinuhubog na bilang tagapangalaga ng lakas na mas matanda pa sa kanilang alaala. Sa mga araw na sumunod, ang San Isidro ay muling bumalik sa anyo ng pangkaraniwang baryo, ngunit ang ritmo ng pamumuhay nito ay tila mas maingat at mas tahimik. Ang mga tao ay kumikilos ng may bagong paggalang sa paligid, na parabang may dinakikitang mata na nagbabantay sa bawat hakbang. Si Lacan ay hindi nagbago ng gawi, patuloy siyang tumutulong sa bukid, patuloy na tahimik sa kanyang pagkilos, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay mas malinaw na ngayon. Si Dallin ay napapansin ang pagbabagong iyon. Sa bawat sulyap niya sa anak, nakikita niya ang lalim ng pag-iisip na hindi niya nakita noon. Hindi na lamang lakas ang namamayani kay Lacan, kundi isang uri ng katahimikang may kaakibat na pananagutan. Hindi siya nagtatanong, at hindi rin siya nagpapaliwanag. Ang ugnayan nilang mag-ina ay nanatiling buo sa katahimikan, sa mga kilos na mas malinaw pa sa salita. Isang gabi, habang ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, naramdaman ni Lacan ang pagkabalisa ng lupa. Hindi ito lindol, ngunit may bigat sa hangin na tila babala. Kinabukasan, dumating ang balitang may malaking pangkat ng mga tao mula sa bayan na nagbabalak sakupin ang malawak na lupain sa paligid ng San Isidro upang gawing daanan ng mga kariton at bagong taniman para sa sarili nilang pakinabang.
Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat, at ang takot ay muling sumiksik sa dibdib ng mga taga-baryo. Nagtipon ang mga matatanda upang mag-usap, ngunit ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalinlangan. Alam nilang ang bilang at impluwensya ng mga darating ay higit sa kanila. Sa gitna ng usapan, tahimik na nakaupo si Lakan. Hindi siya nagsalita agad, pinakinggan niya ang bawat salita, ang bawat pangamba, at ang bawat pag-asa na pilit hinahanap sa dilim. Nang tumayo siya, ang katahimikan ay kusang bumalot sa paligid. Hindi siya nag-alok ng labanan, ni hindi rin nagbigay ng pangakong hindi kayang tuparin. Sinabi lamang niya na ang lupa ay hindi basta-bastang kinukuha, at ang lakas ay hindi palaging nasusukat sa dami o sandata. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila tumatagos sa dibdib ng mga nakikinig. Dumating ang araw ng pagharap. Ang mga tao mula sa bayan ay nagmarcha patungo sa hangganan ng baryo, dala ang kumpiyansa ng kapangyarihan. Sa harap nila, nakatayo ang mga taga San Isidro, mga magsasakang may pagod na mga kamay at pusong hindi handang sumuko. Sa gitna, nakapwesto si Lakan, ang tindig ay matatag, ang mga paa ay nakabaon sa lupa na parang ugat ng punong hindi basta natitinag. Walang sigawan ang naganap, may mga salitang binitiwan, may mga tinging nagtagpo. Nang subukan ng isa sa mga dayo na magpakita ng puwersa, isang hakbang lamang ni Lakan ang sumagot, isang hakbang na sapat upang ipakita ang hangganan. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang bigat ng lupang pinanghahawakan niya, at ang lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa paninindigan. Sa huli, ang mga dayo ay umatras, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pag-unawa na ang lupang iyon ay may bantay na hindi nila kayang baliin. Nang maglaho ang kanilang mga anino, ang San Isidro ay nanatiling tahimik, ngunit buo. Si Lakan ay tumalikod at naglakad pauwi, ang mga hakbang ay mabigat sa pagod na hindi nakikita, ngunit malinaw sa kanyang loob na ang kanyang papel ay hindi na maiiwasan. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang ang liwanag ay dahan-daang nagiging dilim, ang binatang minsang tahimik na tagasunod ng araro ay ganap ng tumayo bilang tagapangalaga ng lupa at ng mga taong umaasa rito. Ang kanyang lakas ay nanatiling hindi ipinagmamalaki, ngunit ang kanyang paninindigan ay naging haligi ng baryong minsang nangamba sa kanyang hiwaga. Dumating ang panahong ang San Isidro ay hindi na lamang isang baryong nakatago sa pagitan ng bukid at gubat. Ang mga pangyayaring nagdaan ay unti-unting naging bahagi ng alaala ng mga tao, isinasalin sa katahimikan ng gabi at sa maingat na pagbibigkas ng matatanda. Hindi ito alamat na may palamuti ng himala, kundi isang salaysay ng lupa at ng lakas na tumayo upang ipagtanggol ito. Si Lakan ay patuloy na namuhay. Sa gitna ng baryo, hindi bilang pinuno na nag-uutos, kundi bilang halijing nagbibigay tatag. Sa bawat anihan, siya ang nauuna sa bukid at huling umuwi. Sa bawat unos, siya ang unang sumasalubong sa hangin at ulan, hindi upang hamanin ang kalikasan, kundi upang makinig at umayon. Ang kanyang katawan ay ganap ng hinubog ng paggawa, at ang kanyang isipan ay pinande ng pag-unawang ang lakas ay hindi hiwalay sa pananagutan. Si Dalan ay tumanda ng tahimik. Sa kanyang mga mata, nasaksihan niya ang katuparan ng panatang minsang ginawa sa ilalim ng buwan, na ihahanda ang kanyang anak sa mundong maaaring hindi handa sa kanya. Hindi na niya kinailangan ng mga paliwanag. Sa bawat kilos ni Lakan, nakita niya ang tamang anyo ng lakas na kanyang kinatakutan at ipinagdasal. Isang umaga, natagpo ang nakahandusay si bato sa bukid, ang hininga ay mabigat at ang mga mata ay mapayapa. Walang sigawan ang naganap, walang pagdadalamating ipinakita sa madla. Lumapit si Lakan at inilapat ang kamay sa leeg ng kalabaw, tulad ng unang umagang nagising siya sa kakaibang katahimikan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init na minsang damaloy sa kanya, ngayon ay dahan-daang humuhupa, tila ibinabalik sa lupa ang hiram na lakas. Inilibing nila si Bato sa gilid ng bukid, sa ilalim ng punong matagal ng saksi sa kanilang pagsasama. Walang marka ang inilagay, sapagkat ang lupa mismo ang naging alaala. Sa pagkawala ng kalabaw, may bahagi ng nakaraan ang nagsara, ngunit walang kawalan ang iniwan, tanging pag-unawang ang lakas ay naipasana, at ang tungkulin ay nananatili. Lumipas ang mga taon, at ang San Isidro ay patuloy na umunlad ng hindi iniiwan ang ugat nito. May mga dumating at may mga umalis, ngunit ang lupa ay nanatiling buhay. Si Lakan ay nagkaroon ng sariling pamilya,
Itinuro sa mga anak ang parehong aral na minsang itinanim sa kanya, ang paggalang sa lupa, sa hayop, at sa lakas na hindi kailanman dapat ipagmalaki. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, madalas makita si Lakan na nakatayo sa bukid, pinagmamasdan ng araw na lumulubog sa likod ng mga puno. Ang kanyang tindig ay hindi na lamang larawan ng lakas, kundi ng katahimikang napanatili sa gitna ng pagbabago. Ang lupa ay patuloy na nagbibigay, at siya ay patuloy na nagbabantay, hindi bilang alamat, kundi bilang tao na piniling manatili sa tungkuling iniukit ng kanyang kapalaran. At sa San Isidro, sa pagitan ng araro at ulan, nanatiling buhay ang isang katotohanang hindi kailangang isigaw, na may mga taong isinilang na may lakas ng hayop at puso ng tao, hindi upang mangibabaw, kundi upang maging tulay sa pagitan ng mundo at ng lupang nagbibigay buhay. Wakas.